Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga cancer mula sa July 28 to August 3, 2024? Pwede nangyari na to, mangyari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka maging para sa someone na kakilala ninyo o malapit sa buhay ninyo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. So, yung babae, siya yung feminine energy at yung lalaki, siya yung masculine energy. Pwede rin naman na yung lalaki, siya yung extrovert at yung babae, siya yung introvert. Ano to? Anong case dito? So, ang dating sa akin, may someone na nagmo-move on na. Oh. Anyari dito? Kaya lang, yung isa sa kanila, parang ayaw pa sumuko, oh. Ayaw pa sumuko, literally, itong dalawa. Parang ano pa siya yung someone else ay agresibo pa dito, oh. Parang may pinaglalaban, ewan ko ba. Ayaw pa sumuko. Kaya lang may 10 of Pentacles tayo. Kaya lang, baliktad naman. Maganda sana kung upright. Ang dating kasi, ewan ko kung anong pinagawayan dito. Pero kung sakaling magkabatiman, sablit lang yan. Mag-aaway ulit sila. So, useless yung pakikipag-ayos. Hindi pa necessarily kailangang makipagbati sa linggong ito para sa iba sa inyo na nag-away. Anong pinagawayan ng iba sa inyo? So, hindi siya advisable na makipagbati agad kasi mag-aaway lang ulit para siyang away-bati scenario. So, alamin natin ano bang posibleng pinagawayan dito. Injustice daw, dishonesty. Ito, abandonment So, inisip ko bakit may ganun. So, siguro, third party to. Sa bagay, bumaliktad din naman to. Yung injustice natin dito, probably cheating. May someone na inabandon na yung relasyon. Ito, yung pamilya, naganap ng iba o ano. Karoon ng someone else. So anong case dito ngayon? Sino tong nag-move on? Tapos yung isa naman parang may pinaglalaban. Ayaw sumuko. Yung nag-move on dito, OMG, yung literal na nag-cheat. At ito, yung kaawa-awang original family na ipinaglalaban ng pamilya nga. Kaya lang yung nagloko sa kanila, OMG, mukhang
May pinili na eh. Parang mas gusto niya yung kabit o yung bago. May pinalit. Kasi sabihin natin takutin to ng original. Para lang magkabalikan sila. Eh, yun nga. Tatakutin na ipapakulong kuno. O ewan ko anong gagawin para mapuwersa, bumalik yung nagloko. Kung sakaling ipabarangay, o ewan ko kung anong gagawin mo. Kung magkakabati man, eh, saglit lang yun. Kasi babalikan pa rin yung kabit. OMG. Ganun eh. So, anong dapat gawin? Wala muna sa ngayon. July. Pero ito, ano yun? July 28? July 28 to August 3. Siguro, wala munang gagawin. Hayaan mo na makapag-isip-isip. Saka na ano, gumawa ng action. Siguro next week na lang. Mga August na pala. Mga August 4 onwards. Doon na lang gumawa ng action. Pero ngayong week, July 28 to August 3, wala muna. Kasi useless nga eh. Kung magkabati man, eh mag-aaway lang ulit. O maghihiwalay na naman. Eh di, nagpagod ka lang. Nagsayang ka lang ng energy. Kung ito man ay sitwasyon ng iba sa inyo. Ngayon, kung bumalik, eh tiisin muna. Eh, kasi kung totoo talaga na gusto niyo makipagbalikan, maghihintay yan hanggang sa mapatawad mo. Kung ganito man ang sitwasyon, di ba? Ng iba sa inyo. Kasi kung mamadiliin kanya, napatawarin mo siya agad, eh, madali lang din na babalik siya sa maling gawain. Yan. Ay, meron pa pala ito. Ito, away sa pera. Dito naman, sa case na to. Anyari. Kasi mukhang ang pag-aawayan ay malaking halagang pera. Kung di man ganun ay ang kaaway dito ay manager, boss. So yung iba sa inyo baka mapa-trouble sa boss, leader, supervisor, anyone na in authority. Pwede rin namang ang pwedeng pag-awayan ay katawan. Masyado na daw bumibigat. Masyado na daw tumataba. So baka malait yung iba sa inyo sa kanilang figure. OMG. O baka naman sobrang payat. Kasi pwede rin vice versa. Mukhang ano eh, problem sa katawan. Yun yung parang conflict. Ano pa? Baka makaaway ng iba sa inyo ay nanay nila mismo. Nanay. O yung mga cancer na may asawa na. So, lalaki. Yung tatamaan nito kung may asawa. So, yun nga. Makakaaway nila yung asawa nila. Lalo na kung may anak. Pero kung may asawa pero walang anak, o girlfriend lang, walang anak, eh, hindi ito para sa kanila. Hindi ito tatama dun sa lalaking sinasabi ko. Tatama lang to sa lalaki kung may anak siya. Kasi may anak siya dun sa asawa niya. So, yan nga. Mukhang
Kakaaway sila for some reason. Power struggle. Overbearing. Overprotective. Ganyan ang senaryo. Ewan ko bakit ganyan. Pero yun yung pwedeng clue natin kung bakit mag-aaway. Ano ba yan? Sabagay, pwede rin naman itong positive, negative. Kasi kanina naisip ko negative, may positive pala. Doon muna tayo sa negative. Sa negative, sad to say, may separation sa mga kasal o relationship na to. OMG. O ano to, termination. Termination sa work. Termination ng contract. Termination ng project o rejection. Busted. Or rejection ng proposal o may ipapangako pero hindi matutupad. So, baka pangakuan yung iba sa inyo pero hindi matutupad. Yun yung negative. Pero yung positive, biglaan ikakasal. Pwede. Biglaang reconciliation. Pwede. Biglaang work. Alam mo yun, biglang nagkaroon ng contract o new job. Posible. Yun yung positive. Biglang nagkaroon ng karelasyon o yung single. Pwede rin o. Who knows, baka yung single ay maging in a relationship agad. As in, bigla-bigla. Arranged marriage. Unexpected. Posible. Or reconciliation. Unexpected reconciliation. Sa iba sa inyo, posible. Ayan. Unexpected promise. Pwede rin. Who knows, baka may mangako sa iba sa inyo. Unexpectedly. Ano naman true? Sabi true. Yes, what you're asking about is the truth. So sabihin natin may iba sa inyo nagpunta dito, may tanong sa isip. Hindi nila alam kung totoo ba o hindi. Yes or no ba ang sagot? Eto. Mukhang yes ang sagot. O true. Love heals fear. The power of your love can help bullies and angry people to be less afraid. Sumalin daw ang kaaway. Sabi nga sa kasabihan, keep your enemies closer. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.